updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng October 2024. Napakabilis guys na mga buwan at matatapos na ang... Shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. So ito po, yan. Ito na po yung kasagutan. Karamihan nagtatanong sa akin, ano pa ba yung mga requirements pauwi sa Pilipinas ngayong taon? So ilang buwan na lang, patapos na yung October, di ba? October o November, December. So ano ba yung mga requirements? So may bagong update, no, si Sir Alvin. I-subscribe nyo kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sir Alvin. So updated po siya. Ang mga content niya is OFW, okay? So ito, gagawan po natin ng reaction, opinion, at saka magdadagdag na rin po tayo. So magtutulungan po tayo, no? Isa na rin po si Alvin, isa sa mga nag-guide sa ating mga OFW. Okay? So panoorin nyo po, doon sa mga lahat na gustong umuwi sa Pilipinas, mag-exit, mag-for good, or magbakasyon, panoorin po. Ito na po yung whole video na ginawa ni Sir Alvin para sa ating OFW. Okay? So intindihin nyo muna mabuti bago po kayo magpo-comment sa video. Ang taong 2024. At sa susunod na buwan ay uuwi ako sa Pilipinas para sa aking bakasyon. So ano nga ba ang mga latest requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Oktubre? Ang sagot guys ay dati pa rin, wala namang pagbabago. So kapag uuwi kayo sa Pilipinas, ang kailangan nyo lang dalhin ay e-travel arrival card registration at ang inyong passport at ang inyong ticket. Actually, pagka nagbabakasyon ka o hindi kaya pauwi ka, madali lang yung mga requirements pauwi. Katulad nito, a travel, arrival card, passport, ticket, okay? Ang magiging ano lang, yung medyo mahirap-hirap, lalo na doon sa mga hindi ma-technical na OFW, is yung pabalik. Kasi may mga requirements pang karagdagan pag ikaw is balik manggagawa or magbabakasyon. Sige, tuloy natin. Ticket. At may exit at re-entry visa naman na kinakailangan sa mga OFW na manggagaling sa bansang Saudi Arabia. Take note guys na ang exit re-entry visa ay para lamang sa mga taga-Saudi. Hindi ko alam sa ibang bansa kung kinakailangan. Yes, malinaw po yung sinabi ni Sir Alvin na sa Saudi kasi katulad to, nung nag-exit na ako, okay? So personal kong nag-exit ako noong last 2020. Kailangan nyo po ng exit visa. Kailangan yan para to prove na talagang legit na hindi na po kayo babalik. Exit na po kayo sa inyong amo. So sabi niya, intended lang po ito para sa Saudi. So, hindi lang namin alam, no? Hindi ko lang din alam sa mga ibang bansa. Sa Kuwait, kung saan man po kayo, kung napanood nyo to, kung hindi po kayo Saudi, i-message nyo po para doon sa iba nating mga OFW. Alam din po kung ano pa yung mga requirements. Kasi si Sir Alvin sa UAE po yan, ako sa Saudi. So, sige, tuloy lang muna natin. Ang nito or mayroon nito. Dito naman kasi sa United Arab Emirates or dito sa Dubai, ay wala namang tinatawag ng exit re-entry visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Kinakailangan lang dito ng exit visa or ng cancellation paper o kaya naman ng release paper kapag mag-for-good na sa Pilipinas. Again, additional requirements para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya ng mga OFW na nag-change employer, change job site, mga nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, mga nag-change position, at yung mga OFW na nag-change ng marital status na napalitan ng apelyido sa passport, visa at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa dito sa ibang bansa. At yung mga OFW or mga documented OFW na first time na uuwi. Ayan, so pag may mga binago po kayong mga dokumento, mga empleyado nyo, amo nyo, company, so maraming pagbabago din po ng dokumento. The more may binabago nyo po yung inyong mga status nyo, marami din po kayong babaguhin. So, yun po yung sinabi ni Sir Alvin na malinaw po yun. Sa Pilipinas. Sinasama ko guys ang mga OFW na first time na uuwi sa Pilipinas kahit pa mga documented OFW na pumunta sa ibang bansa na hindi hawak ang kanilang PAPS-BAM record or PAPS-BAM account at wala silang kasiguraduhan sa kanilang PAPS-BAM record na mostly ay agency ang... Karamihan dito sa mga kapwa ko OFW, hindi po sila ganun kateke. Diba? I-comment nga na hindi po kayo ganun kateke, lalo na pag magsasign up kayo dito sa cellphone, sa online. Alam ko po yun, kasi marami po akong makasama ganun. Okay, so magbibigay po ako ng advice kung hindi po kayo teke. So mamaya, bibigyan ko kayo ng tip. Ang gumagawa. Lahat ng nabanggit ko ay kailangan nyo magpa-verify o required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UUIC sa POA at para hindi kayo makaproblema kapag pabalik na kayo sa abroad.
Sa mga OFW naman na dati na nakapag-verify ng kontrata, dati na nakauwi sa Pilipinas at babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes, pwede na kayo makapag-acquire ng OEC exemption online gamit ang PAPSBAM account nyo at hindi na required ang panibagong polo contract verification. Ngunit may ilang OFW naman ang mga nagsishare o nagbabahagi na hinanapan pa rin sila ng polo verified contract sa immigration kahit balik manggagawa na sila. Meaning, totoo po yan, Sir Alvin, kasi ako'y bumalik din kasi 18 years na rin ako dito. Hinahanapan pa rin ako, okay? Pero mas maganda, dala nyo na rin para sigurado po tayo. Para hindi po kayo sa airport magiging tambay or yung ma-offload pa. Okay, so the more, mas maganda, dala nyo po lahat ng mga old requirements nyo, mas maganda para tuloy-tuloy po yung biyahe. Yung mga babalik sa parehong employer at wala namang any employment changes. Ang pwede nyo guys gawin ay dalhin nyo lang ang latest printed contract nyo galing sa inyong employer. Dalhin nyo lang din ang lumang polo verified contract nyo dahil yung lumang polo verified contract ay pareho lang naman din sa kontrata na ibibigay sa inyo ng inyong employer. At hindi Actually ako, kasama ko si Sir that time, first time ko magbakasyon, dala ko yung bagong verified contract at saka yung luma. So dala ko talaga lahat kasi sa Pilipinas, minsan ang daming chichi-boriche eh. So yun, binitbit ko lahat. Dire-diretso tayo. So it's up to you, nasa inyo naman po. So yan po yung advice ni Sir Alvin. Sige, tuloy natin. Hindi naman madalas yan hinahanap sa immigration basta mayroon ka ng OEC. Pero sa mga gusto naman magpa-verify ng kontrata sa polo office bawat uwi sa Pilipinas or kada bakasyon, ay wala namang problema. Mas maigi pa nga yun. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati na nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon ng panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Ito naman ang mga requirements na kailangan nyo dalhin pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Nga pala guys, para sa mga nagtatanong na kung matagal na daw ba sa abroad, ay kailangan pa daw ba ng OEC? Ang sagot guys, kahit matagal ka na sa abroad or kahit veterano ka ng OFW at kahit baguhan or kahit ano man ang status mo basta isa kang working o mas kilalang overseas Filipino workers, ay kailangan natin ng OEC dahil exit clearance yan ng mga OFW para makapunta sa ibang bansa. So para mas malinaw pa, baka hindi naintindihan ng iba, yung EEC, OEC, parang ID. Di ba? Pag pumapasok po tayo sa trabaho natin, sa company, lagi po natin suot yung ID. Di ba? In, out. Kasi hindi ka papapasokin ng guard. Kahit kilala ka, okay, kahit kilala ka ng guard na empleyado ka, talagang kailangan required nyo isasabit kasi baka mamaya masita naman yung guard na wala kang ID. Ganon din po dito sa OEC. Labas-pasok ka sa bansa, kailangan din po OEC. Sabi nga ni Sir Alvin, kung veterano ka man, ilang years ka na po bilang OFW, 100 years, required po rin yan. Lagi pong bit-bit yung OEC. Back and forth po yan kasama. Hindi ka makakaalis sa Pilipinas papunta sa abroad kapag walang OEC. So, ito ang mga requirements na kailangan dalhin. By the way, yung OEC, pagpalabas ka sa Pilipinas, papuntang abroad, yan po yung isa sa kailangan ng OEC. Pabalik, hindi na naman yan. Ng mga OFW papunta or pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong valid working visa. Sa mga OFW naman na nadirito sa United Arab Emirates, ay ang Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa natin dito. Number 4, ang inyong valid passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, hindi naman ito hinahanap guys sa immigration. Pero lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayo mag-renew ng ating OWA membership kada 2 taon. So malinaw yan ha, doon sa mga magbabakasyon, babalik po kayo sa abroad. So nadagdagan na po yung requirements, pabalik compare dun sa pauwi. Di ba? Kasi meron ka ng e-travel, di ba? E-travel departure, meron ka ng OEC, okay?
So yun, ay yung mga visa pa uwi, yan, passport, yun lang naman yan. Sige, tuloy lang natin. Dahil proteksyon ng mga OFW ang OWA membership just in case may mangyari sa isang OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil ang ating OWA membership ay maihahalin tulad sa isang insurance. So yan guys ang mga requirements na kailangan nyo dalhin pa uwi sa Pilipinas. At ayan, yung OWA parang ano, kung sa Pilipinas ka nagtatrabaho, yung pension natin sa SSS yon. Just in case na ano man mangyari sa atin, meron tayong makukuhang SS, mga PhilHealth. So yung OWA naman, para sa mga OFW. So dapat active po kayo as a OWA member. Okay? Dapat nakapaghulog na po kayo. Once ka lang naman magbayad sa loob ng 2 taon. Okay? At pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng October 2024. May tanong dito. Babalik daw siya sa ibang bansa ng September 30, ngunit ma-expire na ang kanyang UEC sa September 29. Ano daw ba ang dapat gawin? Ang kailangan nyo lang gawin guys kapag nasa ganitong sitwasyon ay mag-reacquire kayo or kumuha kayo ng bagong UEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ang hawak nyong UEC. Hindi kayo makakapag-reacquire kapag valid pa ang UEC nyo. Dapat after expiration. Ngunit dahil nga dikit na ang expiration ng UEC ni kabayan sa mismong flight niya at minsan ay hindi agad nakakapag-reacquire na panibagong UEC gamit ang PAPSBAM kapag ka-expire pa lang, ang pwede niyong gawin guys ay pwede kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa NAIA kung sa NAIA kayo manggagaling. At POA desk naman na matatagpuan nyo sa Clark International Airport kung sa Clark kayo lilipad papunta sa ibang bansa. At pareho silang open or bukas 24 oras. Ito, dagdag ko lang, no? Hindi mo na kailangan mag-ano dito sa airport kasi baka alanganin ka na sa oras, gahol ka na. Mas maganda kung expire, patulad yan, pinakita, 1 day. So, i-renew nyo na, kumuha na po kayo ng bago. Kung saan pa, yung malayo pa yung flight mo, 1 week pa lang, kumbaga, i-ready nyo na. Diyan na po kayo kumuha sa Pilipinas. Baka mamaya, maano pa po kayo sa airport, magkakaproblema pa kayo dyan, di ba? Mag-fill up pa kayo. So, mas maganda, kumuha na po kayo ng OEC. Meron naman malapit na POE isa sa lugar nyo. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng UEC exemption online. Dahil guys, kinuhanan ko ng UEC exemption ang kasamahan ko dito na uuwi para sa kanyang bakasyon ngayong katapusan ng July. 1 buwan lang kasi ang bakasyon na kinuha niya, kaya pwede na siya mag-acquire ng UEC exemption dahil 2 months naman ang validity nito. At ginawan ko din ng video para may pakita at may turo ko sa inyo. At para makapag-acquire na kayo ng inyong UEC exemption ay pupunta kayo sa PAPSBAM website na onlineservices.bmw.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. And after nyo mapasok yung website ay i-click nyo lang yung let's go. Ilagay nyo na ngayon ang inyong email address at ang inyong password, then click login. Pero guys, kapag ganito ang lumalabas, ay huwag kayong matakot dahil kailangan nyo lang muli ulitin ang inyong pag-login. At inulit ko nga ulit ang pag-login ng email address at ng password ng kasama ko. At nakapag-login na nga ako. At makikita nyo dito na input your pag-ibig ID. I-close nyo lang yan guys kung wala naman kayong pag-ibig dahil pwede naman kayong makapag-proceed kahit walang pag-ibig number. Hindi kagaya dati. Yes, tama. Dati kasi mayroon pa tayong pag-ibig eh. Yan, maganda yan. Inalis na yan. Sige, tuloy. Then, eto na guys. Kapag nandito na kayo sa inyong dashboard, para makapag-acquire na kayo ng inyong UEC exemption, ay i-click nyo yung balik manggagawa na nakalagay sa gilid. At lalabas ito. Mababasa nyo dito, passport data available. Pag-ibig number, not available. Pero i-click nyo lang yung next. At lalabas ito. Previous BM contract do not have deployment details. Huwag kayong matakot guys. I-click nyo lang yan, close. Then ilalagay nyo na ang date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Take note guys na kapag mag-a-acquire kayo ng UEC exemption is ang date pabalik sa ibang bansa or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ang ating UEC or UEC exemption ay ginagamit natin kapag papunta tayo sa abroad or sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. And after nyo malagay yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay i-click nyo lang yung next. At na ito guys, may mga tanong dyan sa baba na kung are you returning to this employer? Are you returning to this job site?
are you returning to this position? At yung pang-apat na tanong na you aware daw na you may face disciplinary action kung mga maling impormasyon ang ilalagay mo. Ang sagot dyan guys ay kailangan nyo lang lahat i-click ang yes. So malinaw yun ha. Kailangan tama po yung mga information ng ilalagay nyo. Okay, wag ilagay yung si kabit ha. Yung information nyo mismo kung ayaw nyo maudlot sa biyahe nyo, kailangan true information. Dahil nga wala namang pagbabago sa employment information nyo. And after nyo maklik lahat ng yes, ay lalabas na ito. Evaluator's remarks. At may makikita nyo dyan na pula, print OEC at nakalagay lahat ng information nyo at status completed. So, i-click nyo lang yan guys, kulay pula na print OEC. And after nyo maklik yung print OEC at dapat meron kayong document viewer para makita nyo ang inyong OEC. So, kapag na-click nyo na yan, ay eto na guys. Yan na ang inyong OEC exemption. Ganun lang kadali mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. So, ang tanong ng karamihan na kailangan pa daw ba magpa-verify ng kontrata? Ito, may singit ko lang ha. Ito is para sa mga technical. Okay, and di ba napansin nyo, ang daming mga pinipil upan, ang daming sign up. Ngayon, kung hindi po kayo ganun kateke, hindi kayo magpatulong kayo sa mga anak nyo. Kung may mga anak na kayo malalaki na naman, so pwede kayong gabayan, tulungan through online para hindi na po kayo pupunta sa OWA. Pero kung kung walang tutulong sa iyo through online para hindi ka na mahirapan, I do suggest, punta po kayo sa malapit na POEA personnel talaga, personal, para mas madali, matulungan po kayo ng ating POEA personnel sa pag-sign up. Madali lang po yan. Actually, kailan ba ako umuwi? Bagay matagal-tagal na. So, pumunta lang ako sa UWA. Pero hindi pa uso yung ganitong online. Wala pa yun. Pero doon sa may mga edad na, syempre, aminin nyo po na hindi nyo kaya through online. Di ba? Ang daming pinipil-upan. Di ba? So, hindi po kayo ganun kateke. Okay? Again, punta lang po kayo sa malapit na POEA. Personal po kayo makipag-usap para i-guide po kayo. Sige, tuloy lang po natin. Kontrata kapag nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer at wala namang pagbabago sa employment information. Ang sagot guys, kapag nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption at wala namang pagbabago sa employment information, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Okay na yan guys, dalhin nyo lang inyong printed valid contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin sa immigration. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong. Yan, so maraming salamat Sir Alvin. Ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kay Sir Alvin Alves, i-subscribe nyo po. Marami po kayong matutunan pagdating po sa OFW. Isa din po siyang content creator, vlogger dito sa YouTube. Bilang isang OFW na katulad ko. Ayan, ako bago pa lang dito nagko-content, wala pang 1 month. So, dito po ako na isa din po tutulong po sa inyo sa mga kapwa kong OFW katulad nila Sir Juan. Kilala naman sila Sir Juan pagdating sa OFW, di ba? Nag-update. So, iilan lang sila eh. So, isa na rin po akong mag-guide po sa inyo. Kaya yung content ko is more in OFW TV reaction. Gumagawa ko ng reaction sa mga kapwa kong OFW para ma-spread pa natin yung kanilang mga information para po sa ating mga OFW. And nagbibigay na rin po ako ng mga tip, idea, opinion para din sa mga OFW. Okay? So sana sana naintindihan niyo po yung paliwanag ni Sir Alvin. Okay? I-comment niyo lang po, i-comment niyo lang sa baba kung meron po kayo doon sa part na yon na hindi niyo naintindihan. Andito po ako para mag-guide din po sa inyo. And kung may mga tanong kayo, pwede ko na po hanapin yung mga tanong. Okay? Na kahit hindi galing sa akin, para doon sa mga iba nating content creator, lalo na si Sir Juan, marami po yung kausap niya lagi si Sir Arnel, as in talaga mga totoo po yung mga information nila. So dito lang po tayo sa mga totoong tao, totoong vlogger, katulad nila Sir Alvin, is para hindi tayo mapahamak sa mga ibang tao ng mga fake news. Okay? So ako, inaaral ko pa yung mga buong detalye about OFW, and of course, lahat naman tayo nag-uumpisa, ganun talaga. Okay? So yun lang guys, share mo tong video kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, OFW Pinoy TV Reaction. So marami pa akong i-upload po sa inyo. Okay, so lagi po kayo mag-iingat. Ito lagi ko sasabihin po sa inyo, OFW is not a lifetime job. Mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. God bless and bye.